Oh, yun. Talagang natututo na tayo mag-English, ah. Anyway, salamat po sa mahal na Diyos at muli po niya tayong tinipon sa dakong ito. Sa layuning siya po ay ating sambahin sa Espiritu at katotohanan. Tayo po ay manalangin muna. Ama naming Diyos na sa langit, sa mga pagkakataong pong ito, kami ay muling lumalapit po sa banal mong luklukan. Tinataas ka namin. Pinapasalamatan ka namin sa lahat ng ginawa mo sa aming pong buhay. Sa sandaling ito ay inihiling po namin sa iyo na pagpalain mo po kami. Buksan mo ang aming mga puso at isipan para makita namin ang iyo pong kaluwalhatian. Akong iyo pong abang lingkod na gagamitin mo, itago po ninyo sa iyo pong banal na likuran upang tanging kaluwalhatian mo lamang siya pong malantad. Ito po, Panginoon, ang aming samot dalangin, alang-alang po sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sa Biblia po, mga kapatid, ay mayroong tatlo katao sa atin pong introduction na nabuhay po lamang sa one thing. Okay. People who devoted their lives to one thing. Tatlo po iyan. Tingnan ninyo sa Biblia, yung salitang one thing, 3 times lamang po yan nabanggit. Una ay makikita natin sa Awit 27 and verse 4. Okay. Sabi, one thing I ask of the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Ang pangalawa ay makikita natin sa Luke chapter 10. Ito po ay si Maria, na kapatid po ni Martha. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Mary, hindi yan many. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Yung pangatlo ay si Apostle Paul. Okay. Brothers, I do not consider myself to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and sheering toward what is ahead. Philippians chapter 3 verse 13. Itong tatlong taong ito, mga kapatid, ay naging matagumpay sa gawaing isinabalikat nila sa ating mahal na Diyos. Ang kanilang buhay ay nakafocus sa iisang bagay lamang. Si David ay makita ang kaluwalhatian ng mahal na Diyos. Kaya naman nakita ninyo ang kanyang mga sinulat sa Book of Psalms. Si Mary ay ganoon din. Ang lagi niyang inuuna ay ang ating Panginoong Jesucristo. Yun ang priority niya. Si Martha ay maraming ginagawa, pero si Mary ay isa lang. Yung marami ay panghuli na yon. Gayon din si Apostol Pablo. Kaya't naging matagumpay sa Apostol Pablo. By the way, si Mary, siya lamang ang isang persona na naging matagumpay sa pagpapahid ng pabango doon sa bangkay ng ating Panginoon Jesucristo. Bakit? Before He died on the cross, bago mamatay si Kristo doon sa cross ng Kalbaryo, pinahira na siya. Yung ibang mga Mary at saka mga ibang babae ay hindi nagtagumpay. Bakit? Laging inuuna niya ang Panginoon. Yun ang pangunahin niya. Yung one thing na yun, unahin ang mahal na Diyos. Gayon din si Apostol Pablo. Ngayon, tingnan natin ang buhay ni Apostol Pablo sa ating teksto. Titingnan natin kung paano umiikot yung buhay niya sa one thing na ito. Philippians chapter 3 verse 10. Binago ko po ang teksto. Dun sa kita ninyo. Philippians chapter 3 verse 10, I want to know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of His sharing in His sufferings, becoming like Him in His death. Itong passage na ito, binanggit ni Apostle Pablo after 15 years ng kanyang conversion.
So sa loob ng 15 taon na yon, patuloy siyang nakikipagpunyagi, patuloy siyang nagnanais na makilala niya ang ating Panginoong Jesucristo. So paano yon? Paano nakilala ng dakilang apostol at paano niya patuloy na makikilala ang ating Panginoong Jesucristo? Nagkaroon siya ng personal daily devotions. Yun ang ating theme. Daily devotions to God. First, ano bang ibig sabihin ng devotion? Okay, tingnan natin kung ano ang ibig sabihin ng devotion. A feeling of strong love and loyalty. Next. The use of time, money, energy, etc. for a particular purpose. A dedication or commitment to some purpose or purposes. Next line. A feeling of loyalty and love towards someone or something. Yan ang ibig sabihin ng devotion. Tingnan natin yung isa pang pangahulugan. Devotions means prayer, worship, or other religious activities that are done in private rather than in a religious activities. So makikita natin dito sa tinatawag na devotions, ito pala ay pampribado, sa sekreto in a solitary place. Isang gawain na kung saan ay ikaw lamang at ang Panginoong Jesucristo ang iyong kaniig o ang iyong ka-fellowship. Iba ito sa pampublikong paglilingkod natin sa ating mahal na Diyos. So makikita natin na ang devotion o ang devotions natin sa mahal na Diyos ay pang-private ito. Tingnan natin ang prime example. Okay. Si Jesus, our prime example, sa Mark chapter 1 verse 35, ang sabi diyan, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang na puok at nanalangin. Ang personal devotion ng ating Jesucristo ay makikita natin yan sa buong ministeryo niya. Ay nabuhay ang ating mahal na Diyos o ang ating Jesucristo 33 years dito sa mundong ibabaw. Hindi niya nakakaligtaan ang personal devotions sa kanyang heavenly Father. Every time na nawawala sa grupo ng kanyang mga apostol, si Kristo, alam kaagad sa kaisipan ng mga apostles na siya ay naroon sa mountain, doon sa a certain solitary place at nagkakaroon siya ng devotion. Ginagawa niya ito early in the morning. Tingnan natin si Apostle Paul. Paul, ang sabi diyan, in all my prayers, I always pray. Philippians chapter 1 verse 4. Sa 13 epistula na sinulat ng dakilang apostol, iyan ang lagi nating makikita. Kaya naman, yung 13 epistolang sinulat ni Apostol Pablo ay bunga ng kanyang personal devotion. Mga kapatid, ang personal devotion natin sa mahal na Diyos ay iba ito sa pag-aaral natin at pananalangin natin na kung saan ay nag-aaral tayo para ituturo natin sa ating mga constituentes, sa ating mga tinuturuan, nanalangin tayo. Iba ito. Ito ay pag-aaral na kung saan ay finifeed mo ang iyong sarili. Mismong ang iyong sarili ang pinapakain mo. Kaya pakatandaan natin, especially doon sa mga Christian worker, doon sa atin na mga nagtuturo sa Sunday School, sa Bible study, nagpe-prepare ng sermon, mula iyan o pagtuturo mula sa mga bata hanggang sa mga matatanda, iba itong personal devotion. Yung mga pinag-aaralan natin patungkol sa ituturo natin sa ating mga tinuturuan, ay palabas yun. Sinisikap nating matugunan ang kanilang mga pangailangan. Pero sa personal devotion, pinapakain mo ang iyong sarili. Nag-aaral ka
para ma-feed ka, upang mayroon kang may pakain din. O kaya, nag-aaral ka para maturuan ang iyong sarili, nang sa gayon ay mayroon ka rin maituro sa iba. Ang isang manggagawa at ang isang mananampalataya na walang personal devotion, especially sa mga manggagawa sa Panginoon, ay parati nabu-burn out. Nauubusan. Bakit? Hindi niya pinapakain ng kanyang sarili. Kaya sa mga manggagawa sa Panginoon, napaka-importante ng tinatawag na daily devotions. Ito ba'y sa mga manggagawa lamang sa Panginoon? Hindi. Lahat ay dapat i-exercise, i-disiplina ang ating mga buhay na magkaroon ng tinatawag na daily personal devotions. Kaya yung mga example natin kanina sa ating introduction, ang mga ito ay naging matagumpay at marami pang mga Bible characters na na-accomplish nila ang kanilang mission sapagkat mayroon silang personal daily devotions. Remember this, lalo na sa mga manggagawa sa Panginoon. Ang totoong manggagawa ng Panginoon ay nabubuo in a closet. Sabi ni Iimbound. Si Iimbound ay tinaguri ang propita ng pananalangin. Vera. Sabi ni Iimbound, ang tunay na serbidor ng mahal na Diyos ay nahuhubog in a closet. Doon sa kwarto, sa kanyang pakikipagniig sa Panginoon. At ang tunay at makabuluhang mensahe ay nabubuo in the closet. Sa iyong kwarto, sa napakahalaga ng personal devotion. Tungo tayo sa pangalawang puntos. Is devotion necessary? Ang pakikipagniig ba natin sa Panginoon bilang mananampalataya ay mahalaga? Siyempre ang sagot ay yes. Napakahalaga ng personal daily devotions. Bakit? May tatlong rason. Napakaraming reason. Pero ipinaglimit ko lamang sa tatlo. Una, it was commanded by God. Ito'y ipinag-command, iniutos ng mahal na Diyos. In love. Letter A, tingnan natin. In love. Sa Deuteronomy chapter 6 and verse 5, ang sabi diyan, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Paki-compare sa Matthew chapter 22 verse 37, naroon yan. Kinot yan na ating Panginoon Jesucristo. Hango sa Deuteronomy chapter 6 and verse 5. Love the Lord your God. It is commanded by God. Ito'y iniutos ng Panginoon na mahalin natin ang Diyos nang higit sa kanino pa man. Mayroon akong napakinggan, ito ay parating napapakinggan natin, yung katagang love at first sight. Alam niyo kung ating pag-aaralan ng husto yan, walang totoo at malalim na pag-ibig kung hiwalay sa pagdidevelop. So, ang tunay na pag-ibig ay nadidevelop yon. Ang sabi diyan, ibigin mo ang Diyos ng higit sa kanino pa man. Hindi mo maiibig ang mahal na Diyos kung wala kang daily devotions. Napakaganda mga kapatid na magkaroon tayo ng araw-araw na pagkikipagniig sa mahal na Diyos sapagkat doon nadidevelop ang ating pag-ibig sa Kanya. Ito ang gusto ko itong quotation na ito from E.W. Tozer. Sabi ni E.W. Tozer, tayo ay inibig ng Diyos hindi sapagkat mayroon siyang nakita sa ating buhay na sukat nagpatibok ng kanyang puso para tayo ay ibigin. Wala siyang nakita na ano pamang dahilan para tayo ay kanyang ibigin. Tayo ay inibig ng Diyos because God is love. He is the reason why He loved us. Ano ang nakita sa atin ng mahal na Diyos?
tayo ay makasalanan. At sa kabilang dako ng ating pagiging makasalanan, tayo ay kanyang inibig. At ang pag-ibig na ito ng Diyos sa atin ay madidevelop ito kapag tayo ay nagkaroon ng personal daily devotions. Examinin natin, testingin natin ang ating mga sarili. Di ba? Mayroong mga tumutuligsa sa atin, mayroong mga anak ng Diyos na mayroong mga kaaway. Ang command ng mahal na Diyos, ibigin mo ang iyong kaaway. Napakahirap yon kung wala kang daily devotions. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ng Diyos ay magre-reflect yan sa ating buhay kapag tayo ay mayroong araw-araw na pakikipagniig sa mahal na Diyos. Madidevelop ang kanyang pag-ibig sa atin sapagkat kung araw-araw tayo nagre-reflect, araw-araw tayo nakikipagniig sa Kanya, nagre-reflect sa ating buhay ang Kanyang pag-ibig. Parati ko po itong ginagamit sa aming visitation. Kapag kaming mag-asawa ang magkasama, ito ang aking parating binabanggit sa aming tinuturuan. Ang aking may bahay ay napaka-mitikuloso. Lalo na kung ang pag-uusapan ay pera. Ako naman ay waldas. Ngayon, kapag hindi ko sinusunod ang kanyang kagustuhan, away yun. Para maiwasan ang away, ako'y sumusunod sa kanya hanggang sa iyon ay na-develop. Kaya kapag ako'y binibigyan niya ng pera, nakalista po iyon kung magkano at ibinabalik ko sa kanya ang sukli. Kung mayroong sukli, hindi ko talaga yun ibinubulsa. Pero noon ay talagang ibinubulsa ko yun. Tatanungin, saan yung sukli? Pera noon talagang hindi ko binibigay sa kanya, pero sa katagalan naming pagsasama, ayun, na-develop yung aking pagiging mitikuloso. So, ganoon din sa pag-ibig sa mahal na Diyos. Ang kanyang pag-ibig ay hindi madidevelop sa ating buhay kapag wala tayong daily personal devotion. Hindi natin maiibig ang Diyos nang ayon sa kanyang gusto. So, napaka-importante ng daily devotions. Pangalawa, letter B, entrust. One of my favorite verse, Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Sa King James Version, ganito ang sabi, trust in the Lord with all your heart, and lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Bakit ganoon ang command sa atin ng mahal na Diyos na siya ay ating pagtiwalaan sa lahat ng bagay at huwag magtitiwala sa ating kakayahan? It is because tanging Diyos lamang ang nakakaalam kung ano ang mangyayari kinabukasan. Maaaring ang totoo ngayon ay hindi totoo bukas. Sinong nakakaalam? Diyos lamang ang nakakaalam. So mahalagang pagtiwalaan natin siya. Let's say, ikaw ay bihasa sa iyong field, sa iyong trabaho. Ang sabi ng Biblia, huwag mong pagtiwalaan ang iyong kakayahan. Bakit? Ang panahon ay nagbabago. Maaring ang totoo ngayon, yung sabi ko kanina, ay hindi totoo bukas. Maaring ang presyo ng gasolina ngayon ay 50 pesos. Hindi mo alam, bukas ay 55 na. Nag-budget ka 50 lang. Kaya dapat ipagtiwala mo sa Kanya ang lahat ng bagay. Isa pang katotohanan, maaaring ang mabuti sa iyo ay hindi mabuti sa iba. So mahalagang magtiwala tayo sa mahal na Diyos. Kasi kapag tayo nagtiwala sa Kanya, through His Word, ipakikita niya sa atin kung ano ang ating dapat gawin doon sa ating kapwa, especially sa mga workers. Hindi lahat ng sistema o metodo sa pag-i-evangelize ay aakma sa lahat ng uri ng tao. Kung kaya't napakahalaga na magtiwala tayo
sa mahal na Diyos, especially sa leading ng Holy Spirit. Sapagkat bawat isa ay may kanya-kanyang pangailangan. Therefore, dapat malaman ng bawat isa na mga Christian worker yung mga pamamaraan kung paano mo mamimit ang kanyang pangailangan. Paano yun mangyayari? Magtiwala ka sa Diyos ng higit sa lahat. Ito'y madidevelop lamang, malalaman mo lamang kung mayroong kang personal daily devotions. Pangatlo, in prayer. Si Jesus Christ nakita natin na araw-araw siya ay nananalangin. Si Apostle Paul, araw-araw siya ay nananalangin. Si King David, araw-araw siya nananalangin. Kaya naman, lagi nilang alam kung ano ang nasa isip ng ating mahal na Diyos. Sabi sa Jeremiah chapter 29 and verse 13, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Sabi diyan, kung hahanapin mo ko, tiyak na matatagpuan mo ko. Kung, ayan, mayroong kondisyon. Kung hahanapin mo ko ng buong puso mo. Yung salitang seek ay paghahanap. At kapag ikaw ay naghahanap ng anumang bagay, walang madali na pamamaraan. Lalo na kung hindi mo nakikita. So mahirap. Hindi madali ang maghanap. Ang sabi ng mahal na Diyos, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Ito ay patungkol sa prayer. Bakit sinabi ng ating mahal na Diyos, especially doon sa Matthew chapter 7, "Maghanap kayo at kayo ay makakasumpong. Kumatok kayo at kayo ay bubuksan. Humingi kayo at kayo ay bibigyan." Bakit ganoon ang kanyang sinasabi sa atin? Bakit hindi na lang niya madaliin? Bakit hindi na lang niya ginawang maging simple ang pananalangin? Bakit? Ito ay sapagkat nais ng Diyos na ma-develop ang ating relationship sa Kanya. Nais na ma-develop ang ating character. As a human being, wala sa ating bokabularyo ang tinatawag na perseverance. Kaya tinuturuan tayo ng mahal, especially sa pananalangin. Kaya karamihan sa ating pananalangin, hindi kaagad sinasagot ng Panginoon. Bakit? Sapagkat nais ng mahal na Diyos na ma-develop ang ating relationship sa Kanya. Diyan po sa number 3 yan, nais kong banggitin yung nangyari sa buhay ni Queen Esther sa aklat ng Esther. Alam natin na si Queen Esther ay naging queen dahil naging asawa ni Artaxerxes. Doon sa chapter 3, kung hindi ako nagkakamali, o chapter 4 yata, si Mordecai, ang kanyang uncle, ay nalaman ang isang sekreto na kung saan ay lilipulin ang ang lahat ng mga Hudyo. So nakiusap itong si Mordecai sa nakiusap siya kay Queen Esther, "Ipaalam mo ito sa iyong asawa." Ano ang sagot ni Queen Esther? "Uncle, delikado ang lumapit sa hari kapag hindi niya nire-request. Kahit ako ay kanyang asawa, hanggat hindi niya ako nire-request, delikado ang lumapit sa kanya." Ay napakahalaga ng oras ng hari. Kaya hindi ako lalapit doon, hindi ako pupunta roon. Sa pagpupumilit ni Mordecai, ay sumang-ayon si Queen Esther. By the way, sabi ni Queen Esther, maliban na kung itaas niya ang sitro, yung hawak ng hari. Kapag itinaas niya ang sitro, hindi ako mamamatay, hindi niya ako papatayin. Yun lang ang exception doon. Sa pakiusap ni Mordecai, ay talagang desidido nang lumapit itong si Queen Esther. Ang sabi ni Queen Esther, mamatay na kung mamatay. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, mga kapatid,
na walang lalapit sa mahal na hari hanggat hindi niya nire-request. Ang ating Diyos, according to 2 Timothy chapter 6, verse 14 hanggang 16, ayan. He is the King of Kings and Lord of Lords. Ang ating mahal na Diyos ay nasa inner court. At siya ang hari ng mga hari. At ang sabi pa, the Lord lives in unapproachable light. Siya ay nakaluklok, siya ay nakatira doon sa liwanag na walang sino mang maaaring lumapit. Bakit? Tingnan natin ang Exodus chapter 33 and verse 20. You cannot see my face, for no one may see me and live. Walang makakakita sa Diyos sa kanyang tunay na esensya at mabubuhay. Bakit? Ay matutunaw tayo sa kanyang kabaran. Except to that, maliban po dyan, ayon sa Hebrews, tingnan natin ang Hebrews chapter 12 and verse 29. For our God is a consuming fire. Ito ang ating Diyos. He is the King of Kings and Lord of Lords, at siya ngayon ay nakaluklok doon sa inner court na kung saan hindi tayo basta-basta makakalapit sa Kanya. Ang sabi pa sa Matthew chapter 5 and verse 8, Blessed are the pure in heart, for they will see God. So, makakalapit lamang tayo sa Diyos through our prayer kung tayo ay mayroong malinis na puso. Ano ang koneksyon nito sa ating pinag-uusapan? Yung tinatawag na ating personal daily devotion. Ang kaugnayan nito mga kapatid, kapag tayo ay mayroong araw-araw na pananalangin, araw-araw na pakikipagniig sa ating mahal na Diyos, tayo ay nakakapasok sa Kanyang inner court in the name of the Lord Jesus Christ. According to Hebrews chapter 4 verses 14 to 16, na tayo ay lumapit sa mahal na Diyos sapagkat mayroon tayong high priest na tumutulong sa atin. At once na tayo ay lumapit sa Kanya, makakatagpo tayo ng biyaya at habag sa lahat ng ating mga pangangailangan. So, kahit ang ating Diyos, ang description dito ay sadya namang talagang nakakatakot, pero tayo bilang Kanya mga anak, ay hindi tayo dapat matakot. Sapagkat nariyan ang ating Panginoon Kristo na mamagitan sa atin, once na tayo ay nanalangin, tayo ay Kanyang pagpapalain. Hindi katulad ni King Xerxes na talagang may time lang. Pero ang mahal na Diyos ay 24/7. Wala siyang office hour. Sa ating paglapit sa Kanya, 24/7, laging bukas ang trono ng mahal na Diyos para tayo ay Kanyang tanggapin. Bakit? Ito ay sapagkat mayroon siyang nakareserbang mga pagpapala sa bawat pangangailangan natin. At ang katugunan niyang ito, sa bawat pangangailangan natin, ay Kanyang i-release kapag tayo ay lumapit sa Kanya sa pananalangin. So napaka-importante mga kapatid ang ating tinatawag na daily devotion. Napakahalaga ng ating pang-araw-araw o araw-araw na pagkikipagniig sa mahal na Diyos. Bawat isa sa atin ay mayroon mga pangangailangan. Remember, ha? Bawat isa sa atin ay mayroong mga pangangailangan. At ang ating mga pangangailangan ay unique yun according to our personality. Ipalagay natin ang Kristiyano sa buong mundo ay, ilan na ba ang populasyon natin, Brother Fred? 7 billion. Palagay natin ang Kristiyano sa buong mundo ay mayroong 3 billion. Ang 3 billion na Kristiyanong iyan ay may kanya-kanyang katangian yan at mayroong kanya-kanyang personality at mayroong kanya-kanyang pangangailangan. Ang mahal na Diyos ay mayroong ipinag-prepare na 3 billion answers ayon sa pangangailangan mo. Kaya't napakahalaga na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng personal daily devotion sapagkat ang mahal na Diyos ay mayroong inilaang
kanya-kanyang katugunan sa ating iba't ibang pangangailangan. So ano pa ang dapat natin gawin? Natural. Exercise po natin ang araw-araw na pananalangin. Paano natin yung gagawin? Third point. Pangatlong puntos. What are the means of devotion? Ano ba ang mga, by the way, kung mali po ang construction ng aking grammar, bahala na lang kayo na magsaayos. Ano ba ang mga pamaraman? Ano ang mga kinakailangan? Of course, una sa lahat, ay ang banal na kasulatan, the scriptures. 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. King James Version po ayan. Mula yan sa King James Version. So, ang unang-unang kinakailangan natin kapag tayo ay nagkaroon ng daily devotion ay ang Scripture. Maraming mga anak ng Diyos na gumagamit ng mga ibang literature. Ang pinaka-popular ay yung Our Daily Bread. Maganda ang Our Daily Bread. Marami tayong mapupulot na aral dito, lalo na kung ang pag-uusapan ay mga illustration. Ang daming nakarecord dyan. Pero hindi maaring ipagpalit mo ang pag-aaral ng salita ng Diyos sa Our Daily Bread o kaya ano pa mang klaseng literature. Hindi maaari. Bakit? Katulad po ng aking nabanggit kanina, iba-iba ang ating mga pangangailangan. Of course, siguro, sa pamamagitan ng Our Daily Bread, ay natugunan ang iyong pangangailangan. Pero iba ang magkaroon ka ng direktang pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Napaka-importante na tumutok tayo sa salita ng Diyos. Yung mga literature na yon ay tulong na lang yun sa atin. Pero ang pinakapangunahin ay ang salita ng Diyos. Then pangalawa, letter B, of course, prayer. Mayroong kasabihan, okay, if there is something to gain and nothing to lose by asking, by all means, ask. Naalaala kayo ang kasabihang, ang mangarap ay libre. Kaya mangarap ka ng mangarap, total hindi ka naman bibili ng pangarap. Ganoon din sa pananalangin. If there is something to gain and nothing to lose by asking, by all means, ask. Kung ikaw ay mananalangin at mayroon kang matatanggap at walang mawawala, manalangin ka na ng manalangin. Mayroong isang mananampalatayang tinanong ang isang agnostic. Alam mo, hindi ako naniniwala sa prayer. Ako'y naniniwala sa prayer sapagkat kapag ako'y nagpe-pray, pinagpapala ako ng Panginoon, coincidence lang yon. Hindi naman talaga totoo yon. Ano ang sagot ng mananampalataya? Hindi ko alam kung iyon ay coincidence o kaya naman tugon ng Panginoon. Isang bagay lamang ang alam ko, na kapag ako ay hindi masyadong nananalangin, kulang ang blessings. Kapag ako'y panalangin ng panalangin, maraming blessings. Kaya ang pipiliin ko, lagi na lang akong mananalangin. Yun po ang ating mahal na Diyos. Maraming nakareserba sa kanyang trono para sa bawat pangangailangan natin. At iyon ay kanyang i-release lamang kung tayo ay hihingi sa kanya. Letter C. Mayroon bang letter C yan? Sit a time daily with the Lord. Paan ba ang paraan para tayo magkaroon ng devotion? Abay, mag-sit ka ng time para sa Panginoon. Ang problema sa mga anak ng Diyos, marami sa ating mga anak ng Diyos, ay ito ang laging sagot kapag ini-encourage nating bigyan ng panahon ang Panginoon. Wala akong panahon dyan. Kulang ang panahon ko dyan. Ang dami kong gawain sa bahay. Hindi totoo yun. Alam ba ninyo mga kapatid kung bakit 24 hours lang ang pinag-create ng Panginoon? Ito ay sapagkat 24 hours lang ang kinakailangan natin. Hindi siya nag-create ng 25 hours a day. Bakit?
sobra yon at ang anumang sobra ay masama. At hindi niya pinag-create ang hour na 23 hours lang. Bakit? Kulang yon. So, ang kanyang pinag-create ay 24 hours. Bakit? Sapagkat sapat yon sa iyong pangailangan. Ang problema natin ay ang tinatawag na time scheduling. O, kayong mga walang oras sa devotion, pag-aaral ng salita ng Diyos, ilang oras ba kayong nagbababad sa teleserye? Ayan. Ilang oras ba tayo? Oh, wala akong computer. Ilang oras ba kayong nagbababad sa computer? Ilang oras ba kayong nagtitext? Tapos sasabihin natin, wala akong time sa devotion. Wala akong time sa pananalangin. Wala akong time sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya ang resulta, santambak ang problema. Laging kulang. Kapag inuna mo ang Diyos, hindi ka mahuhuli. Kapag hinuli mo ang Diyos, hinuli mo ang Diyos, lagi kang huli. Kapag wala kang time sa Panginoon, wala rin siyang time para bigyan ka ng pangangailangan mo sa araw-araw. Sabi ni Martin Luther, ayan sa kanyang mga sinulat, every day 3 hours siyang nananalangin. Pambihira. Ang pinakamatagal kong oras ang pananalangin ay 1 oras, wala na akong maipanalangin. But Martin Luther, 3 hours, everyday nananalangin. Ang sabi niya, kapag ako ay nanalangin, nahit ko ang 3 hours na yan, kalahati ng aking trabaho, tapos na. Pero pag iyon ay nabawasan, nadudubli ang aking trabaho. Bawat sa atin, ang dami nating ginagawa, hindi ba? So almost nagkukurang tayo sa panahon. Ano ang answer doon? Bigyan mo ng enough time ang mahal na Diyos. At habang ikaw ay nananalangin, yung mga sagabal sa gagawin mo ay binibigyan na ng solusyon ng mahal na Diyos. Kaya naging smooth ang iyong araw. So unahin natin ang Diyos. Bigyan natin ng time ang mahal na Diyos. Alam niyo mga kapatid, ay pinakalites na testimony ko sa inyo. 3 linggo pa ubos lang aming budget for the whole month. Nagbabad ako ng prayer kagabi. Hiniling ko sa mahal na Diyos, ipinahintulot mo sa aking pag-aralan ito, dapat unang maranasan ko ito. Sige ang panalangin ko, kaya nagkulang ako ng oras sa pagtulog. Paggising ko kanina, ako'y nahilo, kaya alas 9:30 na yata kami nakapunta rito So pray ako ng pray sa Panginoon. Sumagot ang mahal na Diyos. Kaya ano man ang ating mga pangailangan, hilingin natin sa mahal na Diyos. Mag-set tayo ng panahon. Lumapit tayo sa mahal na Diyos. Mayroon pa bang kasunod dyan? Okay. Number 4. Benefits of having daily devotions to God. Ano ba ang mga benepisyo? Ano ba ang makakamtan natin kapag tayo ay nagkaroon ng daily devotions? Letter A. Unfading life. Hindi kukupas ang ating buhay. Lalo ng ating spiritual na buhay. Laging hubin yan. Tingnan natin ang passage. Jeremiah chapter 17 verse 8. Then i-compare na lang ang awit chapter 1 verse 1 to 3 yan Ang sabi diyan, He will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the streams. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Iniinggan nyo kayong basahin na lamang po ang awit 1, talatang 1 hanggang sa 3. Na kapag tayo ay mayroong daily devotions, lagi pong fresh ang ating buhay. Lagi po tayong on the go. Bawat pangailangan natin ay nariyan. Sapagkat ang Diyos ay patuloy na nagpo-provide po sa atin. Alam niyo mga kapatid, ang atin pong
pakikipagniig sa mahal na Diyos ay walang kapalit. Unti-unti mo siyang makikila. Yan po ang ating letter B. Letter B. Okay? Knowledge of Christ. Ang sabi sa 2 Peter chapter 1 and verse 3, His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Ang sabi sa talatang yan, ang lahat ng pangailangan mo sa araw-araw mong pamumuhay, ibinigay na yan sa iyo ng Diyos. Hindi diyan sinabing ibibigay pa lang. Ibinigay na yan sa atin ng Diyos in Jesus Christ. Ephesians chapter 1 verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in the heavenly places in Christ Jesus. Ang problema sa karamihan sa mga anak ng Diyos ay para bagang laging kulang. Katulad ang karamihan sa atin ng isang ina. Meron siyang nag-iisang anak. Nakapag-abroad sa Amerika. Nakakuha ng trabaho. Napakagandang trabaho. Every month, mayroong ipinapadalang sulat ang kanyang anak. Binubuksan ng ina at palibas sa hindi masyadong naiintindihan yung kung ano yung nakapalaman doon sa sulat, lahat ng sulat at doon yung mayroong naka-enclose, idinidikit doon sa dingding. Sapagkat ang sabi niya, pagdating ng aking anak, ipakikita ko na hindi na sayang yung kanyang ipinapadala. So several years, ganun ang kanyang ginagawa. Every month, mayroong ipinapadala ang kanyang anak. Umuwi ang anak. Halos madismaya yung kanyang anak. Bakit kaya ang aming bahay ay ganito pa rin? So tumuloy siya. Ayun, sinalubong siya ng kanyang ina. At nabigla siya sa itsura ng kanyang ina. Parang wala pa rin asinso ang aking ina. So ipinakita doon sa kwarto, anak, ito, lahat ito ay yung ipinadala mo. Halos madismaya yung anak. Bakit? Yung lahat ng mga chiki ay nakadikit. Hindi naman ipinagpapalit. Hindi kasi alam ng ina. Marami sa mga anak ng Diyos ay katulad ng ina na ito. All spiritual blessings, ang lahat ng pangangailangan mo ay mayroong ka na. Just claim it. Paano mo yun makiklaim? Through daily personal devotion. Kasi kapag hindi ka nag-spend ng time sa pag-aaral sa salita ng Diyos, kapag hindi ka nag-pray, hindi mo madidiscover kung ano ang mayroon sa iyo. Kaya idisiplina natin. Every day, mayroong bagong blessings na ibibigay sa iyo ang Panginoon. Every day, kahit ilang taon ka pang mabuhay dito sa ibabaw ng lupa, kapag binasa mo ang John 3:16, kahit ilang ulit yan, laging mayroong bagong mensahe ang mahal na Diyos. Kaya anuman ang pangangailangan mo, mayroon nang inihanda ang mahal na Diyos. Paano mo yan makiklaim? Spend too much time sa mahal na Diyos. Hindi mo pala alam nasa tabi mo na yung blessing, yung katugunan ng pangailangan mo. Hanap ka na ng hanap sa ibang lugar, sa iba't ibang pamamaraan. Bakit hindi mo alam na naroon pala sa tabi mo? Kaya mga kapatid, napakahalaga ng quiet. Ang ibang termino pala nito ay quiet time. Yung pakikipagniig mo personal sa mahal na Diyos. In response, ito ang tanong ko sa inyo. Kailan po tayo magkakaroon ng daily personal devotion? Hindi madali. Nung ako ay nag-i-start pa lang, yung 5 minutes, ang tagal na. Pero habang ito ay pinipilit ko ang aking sarili, dinidisiplina ko ang aking sarili, kulang na sa akin ang 2 to 3 hours sa aking devotion. Of course, naroon na rin kasama na yung pag-aaral ko para sa sermon o kaya ituturo ko sa Bible study. Kaya mga kapatid, para ma-develop yung ating personal devotion, start now. Just read a few verses. And then kapag
dinisiplina mo yung sarili mo, madadagdagan yon hanggang sa gustong-gusto mo nang makipagniig sa Panginoon. Bakit? Na-develop yung iyong pag-ibig sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Mahal na Diyos, salamat po sa iyong pong mga salita na amin pong tinunghayan ngayong gabi about personal daily devotions. Napakahalaga pala, Panginoon, ang magkaroon po kami ng araw-araw na pakikipagniig sa iyo. Nang sa gayon po ay ma-develop po ang amin pong pag-ibig sa iyo, ang aming pagtitiwala sa iyo, at gayon din, yun po mga blessings na inyo pong ipinaghanda na para sa amin, ay ma-enjoy po namin. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon, na maidisiplina po namin ang aming sarili, nang sa gayon po ay ma-enjoy po namin ang uri ng buhay na inilaan mo sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang bawat isa. Ito po, Panginoon, ang aming samot dalangin sa iyo. Alang-alang po sa matamis sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Thank you and God bless you. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y umawit bilang tugon sa mensahe. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious gem, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. You are my strength. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious gem, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Makakaupo na po ang lahat. Sige po, muli nating palagpakan ng Diyos. Tunay na